Magandang araw mga papi. Naka-encounter na ba kayo ng ganito lang, nagka-crank, pumipitik-pitik lang? Sa palagay nyo ba, sira na ba ang battery nitong sasakyan na ito? Panoorin nyo po hanggang dulo para malaman nyo po kung ano ang problema. So, mayroong battery indicator. Ayan. So, checkin natin kung kumakarga o baka battery ang problema. So, punta tayo doon sa engine bay. Checkin natin yung battery. So, check tayo sa battery charging kung kumakarga ba o hindi. So, nakaselect sa voltage yung clock natin. So, checkin natin yung charging. Ang voltahe ng battery is 12.5. So, pabago-bago yung reading. 11 na lang, may get. Ibig sabihin na discharge ang battery. So, buksan natin ang ilaw, lagyan natin ng load. On natin yung aircon. Okay. Buksan natin yung headlight. Yan, naka-high. At buksan natin yung hazard. So, tingnan natin yung reading sa battery. So, bagsak, naging 8 na lang, oh. 8.9, bumababa. So, hindi ko makarga. 10.42. Yan, pinatay yung ilaw. Pag may load, aircon tsaka ilaw, naging 8 lang. So, hindi siya kumakarga. So, alisin natin yung battery cable sa positive para malaman natin kung kumakarga ba o hindi. Habang umaandar, alisin niya itong positive cable. Pag namatay ang makina, alternator ang problema. Pero pag umaandar pa rin, battery ang may problema. So, ayan, namatay ang makina. So, may problema sa alternator. So, baklasin natin ang alternator, ipagawa natin. Check muna natin yung battery voltahe. Tinanggal ko na yung negative tsaka positive. .6 na lang ang voltahe ng battery na discharge. So, ipagawa natin ang alternator. Baklasin na ang alternator, i-pull out. So, sa unit na ito, kailangan ibaba ang bumper para mailabas ang alternator. Kumukonsumo ng oras pagbaba ng bumper, kaya hindi ko na po sinama sa video. So, nailabas na yung alternator. Matrabaho nga lang. So, dalhin natin sa alternator shop yung alternator. Patignan natin kung ano ang mga sira. So, habang ginagawa ang alternator, charge muna natin yung battery dahil na-drain ang voltahe. So, mga 2 oras ang charge para maganda ang charge. So, na-inspect na po ang alternator. Sira ang coil. Kailangang i-rewind. Sira din ang diode, IC regulator, carbon brush. Kailangang i-cleaning. So, palitan na lang natin ng bago. Yung presyo ng pagpa-repair, halos magkatapat na rin sa presyo ng bago. So, mas minabuti na lang na palitan na lang natin ng bago para mas maganda ang charging system. So, habang kinakabit na ang alternator, checkin muna natin ang voltahe ng battery. So, meron tayong nakuhang 13.1 ang voltage. Kaka-charge lang ng battery. So, goods na yan. So, nasalpak na ang alternator na bago.
Ikakabit na lang ang bumper para makumpleto pat headlight dito sa kanan. At ayan, na-kumpleto na pagkabit ng bumper tsaka headlight. So nung hindi pa napalitan ang alternator, ang nakuha lang nating charging is 8.9 lang. So ngayon sukatin natin ang charging system pagkatapos kinabit yung bagong alternator. Bukas lahat ng ilaw, pati aircon system. So sukatin natin yung voltahe ng bagong alternator kung ilan. So meron tayong nakukuhang 13 point something. 13.29. So goods na goods yan. At ngayon sukatan naman natin na walang load. Patay lahat ng ilaw, patay din ang aircon. Sukatan natin ulit ang voltage. So nasa 14 point something o 14 lang sakto. Walang load yan. So goods na po yung naikabit nating alternator. So pinatay ko muna at i-start natin ulit ang makina. At tignan natin kung lumilitaw pa ulit yung battery indicator. So nawala na yung battery indicator, goods na. So alternator ang may problema. So sana po nakatulong sa inyo ang video na ito kung paano ayusin yung battery indicator. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagpanood, makisuyo sa pag-subscribe. God bless po sa inyong lahat.